Shoutouts ni kay Judge Gina na nandito. Let's get lit. Let's get lit. Party. Kay Judge Gina. Let's get lit. Let's get lit. Shoutouts kay Judge Gina. Party. Party. Let's get lit. Judge Gian. Let's get lit. Kay Judge Gina nandyan. Party. Ano na ito? Party. Let's get lit. Alam mo, lakas mo. Let's get Nagbabattle lit. pa tayo. Yung mga round ko, yung i-breakdown mo. Party. Kaya kay Judge Gina, Party. no? Let's get lit. Game! Let's get Di lit. pansin gano'ng mahina kasi sa pista Party. siya sikat. Party. Pag Let's get dyan, lit. Judge Gina. Let's get lit. Instant na react. In the yeah, put 'em in the yeah, yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands in the yeah, put 'em in the yeah, yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands. So what's up mga kumag, I'm back, ang inyong online judge. Walang iba kundi Judge Ginan. Okay guys, isa buhay semifinals, isa buhay 2025 semifinals guys. Unahin ko muna to Katana versus Saint Ice. Gusto ko siyang unahin sa kadahilan ng mas technical kasi yung laban na to 'Di ba? Unlike sa Lip Cram versus Ban, sa pagkakatanda ko, ano 'yun battle of battle of kung sino yung mas effective. Dito kasi technikalan. So, alam naman natin na si Saint Ice may mga singit palagi na freestyle yan. Si Katana naman, aware naman siya doon sa mga freestyle na yun, kaya naggawa siya ng mga pre-med. So, gusto ko lang siyang ulitin agad. Gusto ko lang siyang panoorin agad. Gusto ko lang siyang reviewin agad. Kaya, mas naisip ko na ito muna yung reviewin ko compare doon sa isa. Although, maganda rin naman yung naging laban ng Lip Cram versus Ban. Kasi, for me, sa pagkakatanda ko nung napanood ko siya ng live, either way siya Pwedeng, pwedeng kay Ban yun, pwedeng kay Lip Cram talaga. Live yun Ewan ko lang kung mag-iiba yung decision ko pagdating sa review, pagdating sa YouTube. I don't know. Pero, mas natripan ko talagang unahin yung Katana versus Saint Ice. Kasi, yun nga, more on technicalities tong battle na to. At more on talaga to. References. At yung skills versus yung skills ni Saint Ice para sa freestyle tsaka yung mga pre-med talaga ni Katana, dun yun talaga yung nagsalpukan dito So ayun, tignan natin. Medyo matagal na tong battle na to, and I think this, alam ko September. So medyo matagal na, November na ngayon, and yun, medyo nakalimutan ko na rin tong battle na to, at mas magandang reviewin na rin natin siya at the same time. Okay? So yun lang, Katana vs Saint Ice. Game. Tournament, semifinals battle ang parating. Game. Pakinggan natin. Game. Unang banat, Vuelta Balenton 12, Saint Ice. Yo! Ako pa pinauna. Akala niya siguro yun ay ticket sa finals. Ano yun? May underdog effect ka na, mas bulol ka pa, tapos meron kang recency bias. Palibasa, itong kalaban ko masyadong basic ang banat. Nakikita niyo naman sa sarili niyan, dibdib yung Katana X na kagad. Nakiusap pa siya sa akin. Dito daw siya pupwesto. Kala mo hindi isa buhay to. Tol, walang paki sa pwestuhan, basta bato yung sisira sa buhay mo. Tapos yung sapatos, tignan niyo yung kulay bro. Ngayon pa lang nakaapak na sa hukay to. Yung unang dalawa ko nakalaban, mga mabisa naman tugis. Ngayon naman nabunot tong Katana na pinakamadungis, walang yaka Katana. Ikaw ay espadang nahasa sa paghanda ng shawarma. Ako yung rocks, pero pag ito nagpawis may halong graba. Palaging black na sa damit kasi mukha siyang taong grasa. Napakabaho ng pagkatao. Pangdato puti ang asim mo. Kaya wala nang bago pag nagawa ko madungisan standing mo. Okay. Kaso Makati daw to magsalita kasi may higad siya sa labi. At sa pag-angle daw magaling ka na parang hipo na babae. Makagago banatan mo, panay issue lang palagi. Ang battling ay patindihan, mag-MCD ka na sa hip-hop na kabase. Kasi yung setup niya, pang homily, tas punchline biglang comedy.
Di mapredict timang dento. Ang yung entry, pang Ron Henley para mag-hit, biglang liko. Kung ganyan lang icebreaker mo, matik na durug yan. Anong icebreaker? Tangin na nakalagpas na to sa hari ng sunugan. Okay. Kasi Icebreaker, anong icebreaker nakalagpas na sa hari ng sunugan? Which is, si Zaki yun. So, alam naman natin na si Zaki ang nagkampiyon ng Kumugan. Diba? Sa Sunugan sa Kumu Season 2. So, yun yung tinutukoy niya dito sa part na to. Tapos, ayun, gaya nga ng sinabi ko sa inyo kanina bago tayo mag-start, more on technicalities tong battle na to. At nakita naman natin kung ano yung mga binitawan na linya ni Saint Ice dito. Diba? Sobrang technical. At nagustuhan ko lang yung una niya, yung umpisa niya. Kasi nagbigay agad siya ng freestyle doon. About sa sapatos, sa damit, yung kita mo sa yung katana sa dibdib niya X kagad, which is nga yun nga yung collab ng katana at ng Black Manile, 'di ba? So ayun, so nakagawa agad si Saint Ice ng freestyle dun sa panimula niya. Parang rebuttals nga kaagad even hindi pa nag-spit si katana, may rebuttals na siya again, may rebuttals na siya para dun sa physical appearance ni katana. So, para sa akin, magandang pambungad yun. Tapos, hindi natin namalayan na nag-i-spit na si Saint Ice sa writtens niya. Kasi, walang pause, walang flip-top game, walang hint na sulat na niyan. Kumbaga, from freestyle or rebuttals dun sa appearance ni katana, nag-transition agad sa pinakasulat niya. So, ang ganda lang nung pasok ng sulat niya kasi hindi natin alam kung nasan banda yung So, sa akin kasi nagtuloy-tuloy 'Di ba? So, yun lang. Ang nakalagpas na to sa hari ng sunugan. Kasi mababaw ang yung punches. Huwag kang makulit at overjoyed. Kita naman sinong most wanted at gusto nilang poster boy. Kaso kakaiba daw kanya estilo sa battle. Kaya yung glazing walang tigil. E bagsakan yan Pistol at Harlem. Ngayon ang ending niyan ay Big L. Ang trip nito mang cancel. Culture ng kalaban. Sa judges, sa audience, todo yan guilt tripping. Pues yung branding ko, di mo mako-corner logo ng DVD. Hindi gagana yan. Okay, ayos yun. Sa judges, sa audience, todo yan guilt tripping. Pues yung branding ko, di mo mako-corner logo ng DVD. So, hindi ko alam kung magigets nyo yon kasi for sure yung ibang fan, pues yung ibang fan o yung mga bagong fan ng battle rap hindi na naabutan yung DVD. Pero sa mga nakaabot ang DVD, 'di ba? So, kapag yung DVD, 'di ba, hindi ka naglagay ng DVD, hindi ka naglagay ng disc. Mag-i-slip 'yon. Yung slip niya, yung word na DVD, magba-bounce yun sa sa screen ng TV mo. 'Di ba? Hindi mo mako-corner 'yun kasi pag tumalbog yun sa kabila, tatalbog. So sa mga may DVD before, sa mga naka-experience nun, magandang reference 'yon at nasakyan natin 'yon. 'Di ba? Ang ganda nung reference na 'yon kasi hindi mo mako-corner parang logo ng DVD. So 'yun, ang ganda lang ganda ng gamit niya ng reference na 'yon sa kung ano yung pinupunto niya. Ayos. Branding ko, di mo mako-corner logo ng DVD. Hindi gagana yung whack bars mong pang trap card. Diretso graveyard ang resulta. Ngayon, opponent mo kompletong mga pyesa pang Exodia. Ganda yun. Maganda yun. Gagana yung whack bars mong pang trap card. Diretso graveyard ang resulta. Ngayon, opponent mo kompletong mga pyesa pang Exodia. Tinulugan no? Tinulugan, guys. Tinulugan yung na yun. Yung reference na yun. Sa mga familiar naman sa Yu-Gi-Oh! Diba? Sila Kaiba, sila Yugi, sila Joey, sino pa ba yung isa? Basta, sa mga familiar sa Yu-Gi-Oh! Magigets nyo yung reference na yun. Exodia the Dark Master ba yun? Exodia the Forbidden One. Ano ba yung nun? Mali no? Exodia the Forbidden One ata yun.
Hindi kasi ako masyadong fan or hindi ko pinanood kasi yung Yu-Gi-Oh! Alam niyo kung saan ako na-addict na card game? Duel Master. Duel Master talaga ako, guys. Familiar ako sa Yu-Gi-Oh! Kaso hindi ako marunong maglaro nun. Ang laro ko lang sa Yu-Gi-Oh! yung larong kalye na yung sinasabing text, 'di ba, yung mga tayaan, pato, may pananggulo, mas pato ng kalaban. Ganun lang alam kong laro sa ganung mga text, 'di ba? Pero yung laro na duel mismo, hindi ako marunong noon. Ang natutunan ko na Duel Master. Sa Duel Master, yung may 5 shield, yung may 2 breaker shield, 'di ba? Sila nakalimutan ko na nga yung mga doon mga monster doon Pero basta going back, yung reference ni Saint Ice dito, yung Exodia, yung graveyard trap card, ayun, Yu-Gi-Oh references yun. So sa mga nakaintindi o sa mga nakapanood nun, maintindihan nyo. Okay? Yun. Opponent mo kumpletong mga pyesa pang Exodia. Exodia. Ang dami na itong Ayos. litok na ginamit kay Carlito, tas naglanding sa Pipino, walang pambili ng dildo. Pipino, tapos bigla siya magiging seryoso. Ganto. Parang bunsong napagtripan, magpapantasy violence habang naguhugas ng pinggan. Ibabaon ka niya sa lupa para sa luma na tipan, tas maglalanding lang sa prutas pang isabuhay ba ganyan? Walang maniniwala na kaya mo mangkatay. Walang skills to sa beef. Prutas, sa akin ang landing mo gulay. Mala Christopher Reeves. Pag tinamaan ka sa akin, magmumukha kang may sapi, awit ka. Kaya ka pala mahilig sa callback kasi ang style mo pabalik-balik na. Ako sumali lang naman ako dito para mag-aura farming. Ito wala ng growth kahit sa grow a garden. Nanatili sa iisang laro, lahat ng estilo dala ko. Hindi mo alam gaano kahirap magpatawa kapag mukha kang mabango. Kanyang hilig mga silip malat chismis, yan ang gimmick niyang bano. Sa sobrang unpredictable, naging predictable na to. Galingan mo, Leo Martinez. Okay. Ang masasabi ko lang sa round 1 ni Saint Ice, for me para sa akin, sobrang effective ng niya, ginawa niyang mga references doon. Kasi connected at tumatama kay Katana. Hindi siya tulad ng ibang hindi siya tulad ng ibang mga battle MC na napapanood ko sa Underground or dito mismo sa Flip Top, na pag gumagamit sila ng ibang reference or gumagamit sila or in-extend nila yung references nila, minsan kasi hindi na tumatama, hindi na direkta para dun sa pinupunto nila or sa kalaban nila. Yung kay Saint Ice, for me, ang ganda nung mga ginamit niyang reference, especially the Exodia, yung pyesa, 'di ba? So Exodia, tapos yung ano nga ba yung isa? Kalimutan ko na isa. Basta yung Exodia, tapos yung Yu-Gi-Oh! Yung Yu-Gi-Oh! Exodia, tapos yung meron pang isa. Kalimutan ko na. Basta yung Hari ng Sunugan, Zaki, 'di ba? So, marami siyang ginamit na angulo dito. Marami siyang ginamit na references dito na for me sobrang effective na angulo for Katana. So, yun. Yeah, kita naman natin more on technicalities, pero sa unang part ng round 1 ni Saint Ice, may napansin tayo doon na may mga konting entertainment or may mga konting comedy na meron siyang siningit doon. So, hindi naman pangit na magsingit siya doon. Actually, maganda pa nga na naglagay siya ng konting entertainment doon. Pero, yun, ang nangibabaw naman dito sa round 1 ni Saint Ice, yung pagiging technical talaga. At ayun, yung freestyle sa umpisa, maganda yun. Tapos, hindi natin namalayan na nag-spit na si Saint Ice sa mismong sulat niya. 'Di ba? Yun, ganun ka pulido yung round 1 ni Saint. So, let's see kung paano babasagin ni Katana yun. Kasi, for me,
isang solid na technical style, isang solid na lyrical style yung pinakita ni Saint Ice dito. Hindi madaling sirain yun, hindi madaling tibagin yun. So, tignan natin kung ano yung ipupunto, kung ano yung ibabala, kung ano yung gagawin ni Katana para mabasag yun. So, game. Yo! Tangina nito, round 1 pa lang, ang dami Game. agad ng freestyle. Oo nga eh. Magaling na nga, oo na. Sinabi na nga, alam na namin. Kung naging Indiano ka lang, Ice, siguro tumbling ka ng tumbling. Pasigat ka, boy. Tsaka ano sabi mo, Exodia? Ikaw? Yun talaga yung napili mong banta? Tama lang na Exodia, tangina ka, hati-hati ka mamaya. Patay ka. Patay ka. Shawar! Ayun yung sinasabi ko sa inyo, yung Exodia, Yu-Gi-Oh! Hati-hati ka mamaya. Kasi nga, bago mo mapapalabas yung Exodia na yun, alam mo Exodia the Forbidden One yung buong pangalan. I don't know Sabi ko nga sa inyo, familiar lang ako sa Yu-Gi-Oh! Pero yung mga monster dun, hindi ko alam yung mga pangalan. So ayun, yun nga, speaking, sabi ni Katana, Exodia, hati-hati ka. So sa mga hindi alam doon, yung kasi bago mo mapalabas yung monster na yun, kailangan mo na mag-ipon sa isang card, kamay, sa isang card, paa, kanang paa, yung sa isang card, kaliwang kamay, di ba? Ganun siya, doon mo siya bubuuin. Kaya ayun, hati-hati ka mamaya. So ganun yung kaya ganun nilatag ni Katana yung rebat na yun para dun sa linya ni Saint Ice. So yun lang, in-explain ko lang. Yun talaga yung napili mong banta. Tama lang na Exodia, tangina ka, hati-hati ka mamaya. Ganda nun, no? Shawarma, yung Katana pinanghihiwa. Ang ganda naman ng dinidiga. Angas na mga vendor ng shawarma sa inyo, mga ninja. Yo. Balita di pa nagsisimula, talo na ako Eto na agad yung isa buhay champion in the making. Solid daw kasi yung gamay na elemento. Pues ngayon ako magtatanggal ng bending. Nakapag-post na ba lahat? Nakatag siya. Tapos may hashtag manifesting. Pues parang ni-raid na espakol. Wala kayong aasahang happy ending. Isa buhay game! Gago. Boss, di mo ba aawatin to? Tangina, di lang ako Madami na kaming nagdudusa. Kung humakot ba naman ng fans, kala mo wala siyang ibang kapatid sa ultura? Oo na, magaling na yung freestyle mo nun, alam ko. Oo na, ikaw yung lamang. Pero wag mo naman kunin lahat. Natirang fan sa akin, boss, 5 piraso na lang. San ba magaling to? Mag-flex. Paranaque lang ang back-to-back sa battle rap. Alala mo yun? Proud ka lang, wala naman sana dong kaso. Pero iba yung flex sa battle. Nakala mo may ambag ka dun sa achievement ng tao. Porket kalugar mo, flex mo na din. Feel mo din, ganun ka, gago. Si Villar nga taga Las Piñas. Nagkalupa ba ako? Tanga ka. Laban kay Jonas. Siya daw yung 2024 lumagari. Naka 9 battles kasi gusto ata ng medal. Naka 9 din naman ako last year, di ko sinisigaw. Ba't ba yung sayaw gusto mo special? Ba't panay ka flex? Kasi pag padami yan, kala mo hindi ka matatalo. Paano yan? Same tayong 9 battles. Sa 9 battles, padamihan ng panalo. 5'4" ang puta, yun, height natin? Kala mo talagang galing Dito nga, di talino yung rason, ba't ka nagpapanalo? Tingin ko talaga madali ka lang minahal ng tao kasi pogi ka, lahat ng gawin mo bagay sa'yo. Second sight, laban kay Jonas. Sakto lang mga bars. May reaction pa din kada bato. Pero nung si Manda nag-wordplay kay Bantang, natawa kayo. Sana all mistiso. Bet ng Pilipino. Malaambo yung dating. Nag-i-English pa. Putang ina. Malagot ka talagang tatanggapin. Ilang battle ka palang nagpi-freestyle Pero mga tao, agad grabe shit, ang galing. Batang Rebelde, dekada na yung ginagawa. Kaso maitim Ayun, underrated pa rin. Mga bagay na ayaw ng fans, pag ikaw gumawa, malimit na papalampas. Ayaw nyo ng line mac? Madami siya nun, di nyo lang pansin yun madalas. Delivery, anak ng napush mo pa yon. Alam mo kung gaano kakalakas? Combination na yun ng line mac at tunog motos, hindi ka pa din nabash.
Putang inang pogi mo. Ikaw na lang yung nagwa-wordplay ng sick at galing na nasasabihan pa ding technicals yung asset. In fairness, konti pa lang kayong nakaisip nun, mga wala pa kayong 100. Tas lagi kang may tigas ng mukha, nasabihan kalaban, walang pine-present na bago. Kung mag-wordplay ka ng sasabunin ko to ng bars, kala ko nasa 2012 pa ako. May nag-message sa akin, idol niya daw ako, pero Saint Ice daw talaga yung lamang sa akin ngayon. Sakit, pero... Sakit, pero gets ko. Oo naman. Gets ko naman kung bakit ganon. Ang mahalaga, nag-enjoy naman lahat sa last battle niya, di ba? Ayos na yun. Sapat na sa akin, basta masaya lang kayong lahat, kahit di na ako yung rason. Ulol, past is past, tang ina mo. Ngayon mo subukan yung pwesa. Bilang kita ibabaon, tang ina mo, magbubutas tayo ng planeta. Halimaw, lumabas na ng selda. Nagkalas na ng mga kadena. Mahina nung unibersikulo, ngayon mula saan yung buwelta. Bravers daw magkakampyon. Lahat biglang naging madasalin. Sige, inaangat na yung pangalan mo. Sige, daan nyo sa panalangin. Oo, magpaangat ka lang santo. Pero dapat mo lang alalahanin na kahit anong taas ng angat mo, komportable si Hades sa ilalim. 1-0. Okay. Tangina. Ito yung sinasabi ko sa inyo. Feeling ko magiging mahaba yung yung review natin sa battle na to. Kasi gusto kong sabihin lahat ng gusto kong sabihin sa battle na to. Actually, hindi ko siya sabi ko nga, 'di ba? Sa mga nakapanood nung review ko sa GL Katana. GL Katana, no? GL Husky. I was there. Nasa event ako na 'yan. Sabi ko, nasa dulo kami niyan at sobrang init, 'di ba? So, battle na to, 7 battle na ata to itong Katana versus Saint Ice kasi ang main event nun sa pagkakaalam ko Lip Cram tsaka Ban. Sa pagkakaalam ko kasi hindi na naging main event yung GL Husky tsaka GL Rafi kasi mas nauna yun So, sa pagkakaalam ko ang naging main event that night or that event, Lip Cram versus Ban. Okay. Katana versus Saint Ice. Nabigyan na natin ng hatol yung round 1 ni Saint. Sabi ko doon is nagustuhan ko yung mga references at angles na ginamit ni Saint Ice for Katana. Kasi para sa akin kung paano niya ginamit yung mga references na yon, kung paano niya ginamit yung mga angulo na yon, direkta kay Katana. The freestyle sa umpisa ng round, maganda yon, parang kumbaga panimula ng round para pagpasok dun sa sulat, may puwersa na. Magandang idea yon. Kaso nga lang, pagdating sa round ni Katana, nabasag niya yun Sa rebattles, nabasag niya yun. Isa sa mga malakas na linya ni Saint Ice, yung Exodia, which is binasag ni Katana yun. Isa sa mga magandang start ni Saint Ice sa round 1, yung freestyle about dun sa appearance nga ni Katana. Pero binasag din ni Katana yun na, kumbaga, pasikat, oo, magaling ka na, di ba? So, basag. Yung Exodia, hati-hati ka mamaya, so, nabasag. Di ba? Pero, for me, less points lang yun sa akin. Hindi niya totally nabasag yung wall. Diba? So, sa akin lang naman yun. Siyempre, magkakatalo pa rin sa content, sa delivery, sa performance ni Katana. Eto, lagi ko itong napapansin sa lahat ng battles ni Katana. Pati mismo pati mismo dun sa live na narinig ko dun sa likod ko, kung sino man yung nasa likod ko nung time na yon. Shoutout sa'yo, boss. Sabi niya dun, palaging ganito daw si Katana. Na umpisa, mahina, palakas hanggang sa mag-end. Which is ako, mag-agree ako doon kasi lahat halos ng battle ni Katana sa Motus, sa Flip Top, na-review ko na at ganun talaga yung ganun talaga yung approach niya.
bubuelo sa umpisa, siguro mga first 4, first 8 lines or first 12 lines, buwelo yan. Tapos magiging flat sa gitna, pero hindi siya totally flat na walang punchline or hindi tumatama. Hindi. Flat siya na what do you call that? Ano ba yung best term para doon? Kumbaga flat lang siya na kumbaga calm before the storm eh. Tapos biglang after nun, aarangkada na pataas. Ganun yung performance palagi ni Katana sa lahat ng battles na na-review sa kanya. So ngayon dito sa round 1 ni Katana, yun nga, nag-start siya sa rebuttals na which is for me okay kasi nabasag niya yung sabihin nating 1/4 ng round 1 ni Saint eh. Tapos naging kwela yung about dun sa pogi ka, di ka nababash, something ganyan. Tapos ayun na, umarangkada na sa second half, umaangat. Tapos yung ender na komportable si Hades sa ilalim. So magandang ender yun for me. Actually, in fact, sobrang fit ng ender na yon sa lahat ng sinabi niya dun sa early part ng round 1 niya. So ang tanong, sino ang lamang para sa'yo? Sino ang lamang sa round 1 para sa'yo? So it depends. Kung natripan mo yung performance ni Saint, pwede mo siyang ibigay kay Saint Ice. Pwede kung natripan mo naman yung performance ni Katana, pwede mong ibigay kay Katana. Pero for me, sobrang hirap kasi magkaiba ng approach. Sobrang iba ng approach. Si Saint Ice, technical, andun din syempre yung mga punto, tapos direkta lahat kay Katana. Si Katana naman, andun yung mixture of elements. Rebuttals, for bar set, haymakers, punchline, andoon. Comedy, entertainment, nandoon. So, mahirap, no? Pwede kong either way siya eh. Pwede kong ibigay kay Saint Ice yun kung gugustuhin ko kasi marami siyang marami siyang key points na magpapatunay na nakuha ni Saint Ice yun. Pero kung titignan mo din yung kay Katana, marami rin siyang key points na pwede mong sabihin kay Katana yun. Pero kailangan natin pumili and sa tingin ko ang hirap pala nun. Kasi ito actually sasabihin ko sana kay Katana ako, pero naisip ko ano yung nilamang ni Katana kay Saint. If ever si Saint naman yung pipiliin ko, ano naman yung nilamang ni Saint kay Katana. So unang-una, sabi ko sa inyo hahaba tayo dito eh, pero just want to share lahat ng thoughts ko, lahat ng opinions ko sa unang ikot para kung ganito pa rin yung magiging performance nila sa rounds 2 and 3, madali na lang. Ano yung nilamang ni Saint Ice sa round 1 para sa akin? Yung freestyle, kailangan pa ba nating yun? Yung freestyle, kailangan pa ba nating i-pinpoint yun? Hindi na siguro. Pero for me ang nilamang regardless muna. Tapat muna, regardless. Wala mo ng less points. Ang nilamang ni Saint Ice sa sulat niya compare kay Katana is yung mga references, effective references, direct angles for Katana. Ayun. Kay Katana naman, ang nilamang naman niya yung overall elements, yung overall performance na dala niya para kay Saint naman. Entertainment, comedy, punto, bars, andoon eh. Mahirap, 'di ba? Sobrang hirap niyang bigyan ng hatol. So, para sa akin, hindi muna ako magbibigay ng panalo sa unang ikot. Itatabla ko muna siya kasi yun nga, sabi ko nga sa inyo, pwedeng lumamang si Saint Ice sa maraming aspects.
pwede ring lumamang si Katana sa maraming aspects. So, sa tingin ko, para maging fair yung unang ikot, feeling ko na nga, nagpapainit pa tong dalawa. So, mas na-appreciate ko yung round 1 nila compare nung napanood ko to nung live. Pwede, actually, gusto ko siya nang ibigay kay Saint Ice eh. Pero, sabi ko nga sa inyo, gusto ko pag nagbigay ako ng isang boto, na-justify ko sa sarili ko at sa inyo. Pero sa tingin ko, hindi ko siya ma-justify sa inyo eh, kung ano yung mga nilamang ni Saint. Kasi, kung titignan mo, marami ding mga nilamang si Katana dun eh. So, yun. Para maging fair tayo sa lahat, bibigyan ko ng 9 points all. Tabla muna. Round 2, tayo makinig at round 2 tayo mas kailangang makinig kasi sa tingin ko, ito na eh. Umaandar na yung makina at umiinit na. Game. Alam niyo ba sa 6 na battle niya sa flip top, 2 beses lang siya nag-rebat. At dun palang panis na. Nakita niyo, Gina G siya ngayon, sumusunod lang sa meta na ako nagdikta. Okay. Tangay na, tapos magka-height daw kami, sabi na itong weak shit rapper. Tangay na, ako lang yung 5'4", kasi ikaw 6 feet under. Okay. Kasi taga Las Piñas daw siya. Palagi niyang dinidiin. Sabi ni Villar, may lupa ka daw kung sa kita mamaya ililibing. Tangay na tol, kala ko pa naman pag buwelta Malabatas versus Sayad. O Tips versus Looney. Lalo di ba yung last battle ko, Absolute Cinema? Pang full-length movie, yung unang round ko, main event sa Metro 10. Aba putik lugi. Mula superstar, champion, ngayon, si super rookie. Naniyabang kay Terding 2 beses siya nag-champion bago mag-pandemic. E di sana sila Kairam Beatroom Slakwan yung kabatch mo kung yung pag-champion mo may merit. So pinanood ko yung bid. Nung piniplex niya na highlight, hindi kita malilimutan yung venue bukid, tas nasa tent na panglamay, patay! Yung pangalawang yan championship, patay yung crowd. Kasi nasa sementeryo sa probinsya. Sabi ni... Patay yung crowd, okay. Yung pangalawang yan championship, patay yung crowd. Kasi nasa sementeryo sa probinsya. Sabi ni One Lie Ace, mag-ingay! Sabi nung crowd, pahingi po ng hustisya. Puta, uling hantungan lang pala yan. Eto hindi ko alam kung may gumamit na nun eh. May gumamit na nun yung venue, sementeryo, mag-ingay. Paano mag-iingay? Hindi ko lang matandaan kung sa Motus or FRBL. Hindi ko lang sure kung si Sisik yun. Feeling ko si Sisik, yun yung unang pumasok sa isip ko. May ganong hindi ko na talaga matandaan. Basta it's either Motus or FRBL. Wala sa ano yun, sa hindi pa nagamit sa flip top yun. Ang narinig ko yun, FRBL or Motus. Yun lang mismo. At sa pagkakaalala ko nga si Sisik yung gumawa nun. Shoutout kay Sisik. Kung si Sisik man yun, Sik, kaninong battle mo yun? Pero kung hindi si Sisik yun, sino kaya? Tangina, basta narinig ko na yun sa iba eh. Yun. Crowd. Kasi nasa sementeryo sa probinsya. Sabi ni One Lie Ace, mag-ingay! Sabi nung crowd, pahingi po ng hustisya. Puta, uling hantungan lang pala yung piniplex mo na finals. Pati panay baguhan ng mga dead kid lang kanyang nadedo na rival. Kaya tong manok nyo ay weak shit, tila nababad sa taal. Kasi kung talagang big fish, matagal ka nang nasagap sa radar. Madalas yan magyabang na mahigit 10 taon na siya nag-rap at bumabattle. Matagal mo nang sinasabi na matagal ka ng hubog. Bakit lumutang lang yan tunog mo nung lahat na magkatunog? Nagpapanggap na newbie para sa mata ng fans, di siya dehado. Mala 40-year-old virgin pala hangad neto ni Gago. Bilang MC, mga music na wak as fuck lang ginawa mo. Tang ina ka, hindi ka rookie, ikay ampaw na veterano. Okay. Ganto siya mag-angas sa mga bago. Ilan na ba kanta mo? Sa akin, 30. Nawak lahat, punyemas! Mas mabaho pa yung tracks mo sa swelas, nakakaapak lang ng etchas. Kaya yung kanta niyang pinakamabenta, 400 views legit. Yung title, Ginataang Labong. Sarap. Mas may chance pa yung gulay niya mag-hit kung kinarga na sa bong. Tol,
Tol, yung music ko noong 2016, katunog pa din ng mga bago na ginagawa ngayon. Yung mga luma kong music vid, halos 100k views partida na pirata lahat yon. Kaya kung hindi ka lang wak, nakilala ka din, Chong. Tas binabati ko si Carlito, kesyo win-loss niya bagsak. Palibasa, ikaw yung manika na minaninya sa saksak. Gusto mag-lead dito sa liga, ni wala ngang original na linyang tumatak. Tangina, buti pa nga si Terdy, Tol, inipon niya lahat. Kaya lang mismo galing memes yung mga dismong nahita. Habang mas bukod tangi pa tong stilo ko dun sa stick o sa gitna. Nanginginig to kay Sub-Zero. Ano daw? Mismo galing memes yung mga dismong nahita. Habang mas bukod tangi pa tong stilo ko dun sa stick o sa gitna. Ayos. Nanginginig. Ayos yung, ginamit na simile metapora dun, no? Bukod tangi, stiko sa gitna. Ayos. To kay Sub-Zero, kasi yung mga freeze ko pang giba. Gumagawa na ako nakasaysayan. Ikaw history ka na. Mula Quantum, B-side, TIU, Metro 10, lahat ng era ng flip-top nakikipagsabayan na sa stage. Sa sobrang legit, ultimo si Enigmang atheist, grabe paniniwala yan sa Saint. Ang punto ko, nagtatago ka sa salitang rookie pagkat di magampanan yung hype na natamo. Habang nung ako'y rookie, di ako mabata ng mga veterano kahit bata pa ako. Napagkakamala na pre-med, sa sobrang advance na ng laro, mala pelikula na looper kahit tayo'y mag-time travel, mapa Saint Ice Mano. Ice Rocks ako papatay sa'yo! Mas mabuti pang kunin ng lubid at puluputin hanggang magkulay ube ka na kaysa tanggapin tong mga sapak ko hanggang yung pupil mo pang uchihan na. Panay newbie binubuling ang bulbulin, makasurwin lang siya. Ngayon ako nakatapat mo! Sobrang rookie mo nga. Ooh! Tay! Rap skills naman ang pinakita ni Saint Ice dito. Pero ganun pa rin. No, ganun pa rin. Still, it was a solid round for Saint Ice. Kumbaga, for me, naulit niya yung performance sa round 1. Hindi niya naangatan yung performance niya sa round 1, pero hindi niya nahigitan, no? Hindi niya nalakasan yon, but natapatan niya yon, 'di ba? Sobrang sobrang pulido ni Saint Ice gumawa or gumamit ng mga references na alam niyang tatama talaga ng solido. Alam niyang hindi magiging fillers, alam niyang hindi masasayang. Kaya kaya ang alam mo yun, yung compact talaga yung compact talaga yung nagiging dating, kasi lahat ng ginagamit niyang references or lahat ng nasulat niyang reference at angulo effective. So, 'di ba? Hindi na ako magpi-pinpoint, hindi na ako magme-mention ng mga dito, ng mga lines ni Katana, ni Saint Ice, pero 1 and 2 para sa akin solido. Perfect, almost perfect. And then hindi bumaba kung ano yung performance ni Saint Ice sa round 1. Ganun at ganun din sa round 2, hindi bumaba. So, hindi nga lang tumaas, pero it was a solid round and almost a perfect for me. Yun, ganun lang. Round 2 ni Katana, kailangan ni Katana higitan to Kailangan ni Katana maging creative pa. Alam natin, si Katana, creative na yan. Alam natin si Katana, solido na yan magsulat. Pero sa ganito katapat, sa ganitong performance ni Saint na katapat niya, kailangan niya mas maging ahead Kailangan niyang mas mataasan yung ganitong level ng performance ni Saint Ice. Gets nyo? Game, Katana, round 2. Yo. Tangina nito, boss, pwede ba yun nang babangga? Okay lang naman sana kasi yung galawan ng kadiri. Pag banggaan lang, huwag ka manghawak ng titi. Madami kanina, nalimutan ko na pero tangina yung music video na iyayabang pa. Tangina may napanood nga ako music video mo Di ko maintindihan kung anong gustong ma-achieve o maabot. Geng-geng sila, tas may makakasama siyang hanggang dito lang yung short. Tanginang yan. Ang cute na mga putang ina.
Sa subdivision pa sinut. Geng-geng kayo ng geng-geng. Ang gaganda ng mga bahay sa likod. Gusto mo maangas? Sama ka sa akin. Ako bahala sa be. Maangas talaga yung lugar. Makikita mo yung mga bata madumi. Tsaka may kanal. Biglang may lalabas daga. Ganto kalaki. Yo. Confirm ko lang ha. Napanood na naman ng lahat yung binugbog siya, di ba? Solid na. 6 seconds lang pero ang sarap sa damdamin. Gago. Pagtapos ng laban, nakatulala na lang siya sa malayo. Kala mo nag-iisip ng malalim. Hindi mo man lang nasuntok kahit isa lang. Tanginang epic mo talaga. Kung di mo masuntok, sana man lang kahit ginetli mo sa mata. Isang malakas na suntok sa ulo ang saan niya nag-welcome. Kahit di ka na binigyan ng job, sobrang solid. Masasabi ko pa ding job well done. Nung nagsimula na ang sakuna, ayun, siya ay tuluyang nahiga na. Yung kalaban niya nag-ala Chris Brown, puta, ginawa siyang si Rihanna. Kaya nag-jiu-jitsu na lang. Suggestion, ba't di ka na lang kaya mag-tennis? Ang napili mo pa talagang sport, BJJ, may naamoy na agad ako na X. Mga agresibong nagyayakapan sa sahig, kala mo may... Mga agresibong nagyayakapan sa sahig, kala mo may something sila na fetish. Minsan ayaw nyo pa tumigil, nagkakadikita na kayo ng ethics. Ba't naman ganon, Jason? Yung pamilya mo ba alam to? Pumapayag kang yung titi mo sa titi ng tropa mo na ganto? Gago. At least daw medyo safe. Wala nang suntok, wala nang maiipon na pasa. Pagtayo nila, ni walang pawis, panay banda dito yung basa. Nakita mo ba kaya Ibs? Dito yung basa ko ya Ibs. Tas panay dito ang banta. Pag ina-uppercut ko to, taas paa. Pag ina-uppercut ko to, diretso ulap. Tangina, kailan mo kaya matatanto? Na hindi ka nakakatakot, nakakabingi ka, pero wag ka naman sana magtampo. Love kita, pero minsan gusto kitang steel batin sa paa. Nang mabawasan niyang angas mo, tignan natin kung mambanta ka pa ng uppercut pag nalakad ka na ng ganto. Promise. Kaya untupiin yung damit mo habang suot mo pa. Talaga? Ganon kakabangis. Ako kaya itang saksakin basta walang sumbungan sa pulis. Alam mo kung kailan ako ba sakaling maniwala na talagang may ibubuga to? Sabihin mo lahat ng mga yan dun sa bumugbog sa'yo. Huwag sa amin, di naman kami yung gumanto-ganto sa'yo, di ba? Kalaban mo kami sa battle rap. Nalilito ata tong putang inan to. Kung marunong ka mang uppercut, gawin mo doon. Huwag mo i-bars dito sa harap ko. Doon, pag nabugbog ka ulit, sa kanila, ito namang flip-top dadahilan mo. Ano naman, kung bugbog, kaya mo naman mag-freestyle sa Bagyo. Tingin mo, mas matigas ka sa amin dahil dyan? Hindi kaya sa ibang bagay ka lang yamado? Hindi kaya afford lang ng pera at oras mo, kaya nagagawa mo ng walang kaso? Naisip ko nga din magganyan eh. Habang naka-duty, naisip ko isama sa mga plano. Pero overtime na lang, pandagdag pang gastos. Kesa maganyan, babayad pa ako. Nahigits mo ba ako? Nung huli kang nabugbog, inawat ng referee yung panalo. Nung huli akong nabugbog, nabawian ko na, di ako nakakalimot ng atraso. Pag kayo nakakatama ng suntok, palakpakan pa ng masigabo yung mga tao. Ako nung huli akong nanuntok, puta, tanggal pa ako sa trabaho. Nahigits mo ba ako? Pati yung pinipinta ko na sa yung senaryo, lahat tayo kayang manakit at masaktan, magkaiba lang tayo ng estado. Wag mo akong yayabangan ng baril porkit ikaw lang yung lisensyado. Tatagos pa din naman yung bala ko kahit hindi to rehistrado. Gets mo na ba ako? Gets mo na ba ako? Hindi ko hinuhusgahan yung buo niyang pagkatao. Pwede mong ipagmalaki sa ilan na may mga dugo ka sa kamao. Pero di mo yan pwedeng paamoy sa pating, mapuputulan ka ng braso. Binabalanse lang kita na hindi ka mahulog sa bangka mo. Bitin? Putang ina mo. Bitin, hindi pa pang ender yun, katana.
Hindi pa pang ender yun. Pero sa round 2 malinaw. Bibigay ko yun kay Katana. Sa ano pa lang, sa first half pa lang ni Katana, masasabi ko ng na abutan na niya, nabasag na niya yung wall. Kumbaga, na-diffuse ni Katana yung estilo ni Saint Ice in terms of comedy and entertainment. Nabasag niya yun. Hindi naman totally na overcome ni Katana sa estilong ganun lang. Hindi niya na overcome na ganun. Kumbaga inuunti-unti ni Katana na basagin yung round 2 ni Saint Ice sa pamamagitan ng ganung estilo. And then nung nakita na niyang nag-crack na lahat, na nabasag na yung ibang linya, nabasag na yung ibang part ng round 2 ni Saint Ice, doon na siya umarangkada. Doon na siya nagbigay ng mga references, ng punchlines, ng 4-bar set ng Hayme. Andun na, 'di ba? Nakasiksik na doon. Powerful verses, impactful angles, references, nandoon na. So, ang ganda nung icebreaker niya, kasi icebreaker niya, kinatok-katok niya yung round 2 ni Saint Ice sa pamamagitan ng comedy at entertainment, 'di ba? Kinatok niya doon, guys. Nung nakita niya nag-crack na, which is lagi, sabi ko nga sa inyo, laging ganito yung performance ni Katana. Nag-uumpisa siya sa kumbaga buwelo sa first half, pagdating sa second half arangkada. Which is sa round na to sobrang naging epektibo ng ginawa niya. So ayun, round 2 ibibigay ko 'yon kay Katana. So magkaiba yung approach mas matindi yung approach, mas malakas yung approach, mas matindi, mas impactful yung approach ni Katana sa round 2 compare sa round 1 niya. Masasabi ko rin na yung round 2 niya is way better compare to his round 1. Kay Saint Ice naman, rounds 1 and 2 para sa akin pantay. Pero yung 1 and 2 ni Katana magkaiba. Better yung round 2 niya. So sa tingin ko, ibibigay ko yung round 2 kay Katana. Round 1 tabla, round 2 Katana. 10-9. So that's 19 to 18. Isang puntos pa lang naman ang agwat. Kayang-kaya pang mabaliktad ni Saint Ice to. Round 3, pakinggan natin. Wala Game. daw tawagan ng pulis. Game. Akala niya banat niya ay hard. Hindi ba siya yung palagi nagtatawag ng guard? Oo nga. Tapos, bawal daw ako mangbanta dito. Puta, ang weak naman ng lait mo. Huwag daw dalhin yung bugbugan sa flip top. Ba't ganun yung angle mo? Tapos kanina, tangina 2 round na niya binabanggit. Pakul, dikitan ng tite, tamaan ng tite. May gusto ka ba i-amin? Tapos yung ender niya no round 1, sanay daw si Hades sa ilalim. Biga ka na, putangin na mo! Kakantukin kita dito, putangin na mo! Gago. Pucha. Alam daw yun ng pamilya ko. Well, siguro, pero alam yun ng yung jowa. Yung music video daw namin sa Subdivision, gago kami pinakatigasin na hoa, bitch. Ayos. Palakpakan naman natin mga kapaw semi-finalist. Real shit lang. Kasi takaya, diba solid? Putang ina yung 3! Yung interview, mala Spider-Man meme. Nagtuturuan. Walang gusto sa akin mga hamon. Pero sa bagay, di mo talaga gugustuhin ako makalaban kung ang pangarap mag-champion. Paano kasi? Yung isa sumasayaw. Ito kumakanta. Yung isa, live streamer. Live Ang lulupit streamer. ng talent nyo. Ako kasi kumpletong battle MC lang nakukunin tong title ko. May dala-dala ko na bagyo. Madudurog yung hangarin nyo. Tulad nung last mo na laban, nung nawala yung fans mo sa likod, di ba ubos din yung hangin mo? Nung kami inabot ng bagyo, Battle of the Night ang resulta.
Nung sila inabot ng bagyo, yung tao tulog sa laban parang ice di mayu. Basta yung hype di nakuha. Ice di mayuga. Abot ng bagyo, yung tao tulog sa laban parang ice di mayu. Basta yung hype di nakuha. Gago, sinangkalan yung sarili. Tangina, masyado kayo natatawa dun ah. Masyado kayo na laugh trip. Huwag niyong intayin ako'y mapikon at magalit. Baka di ako makapagpigil at masapak ko si Blacksmith. Tanging nakakuha ng reaksyon Arik, no? ay yung call out niya sa akin. Ngayon, yung nagtatawag ng santo, tuturuan ng leksyon, nakaluhod mananalangin. Buong battle nga, di na siya nagkukupal, nakayuko na lang nauutal na nga rin. Hindi pa nga ako yung kalaban niya, nauuga na sa akin. Ayan kasi, palaging ginagawang joke na siya si Jesus. Siya ang Diyos, ang Messiah. Ayun ang karma mo, instant. Kundi nga dahil kay Emzite, nagarap ka pa rin sa libingan ang sumalba sa'yo, Christian. Kaya para dito sa bata ni Everready, yung amo ko parang battery. Hindi na uubusan to sa laban Malarambo to o Cardo D. Iba-blast tong panay blasphemy hanggang maharap ko sa demonyo gamit metal parang battery. Papatulugin ko tong blasphemous na ship sapagkat bullshit dalang vision. Diretso REM pag-hit sa kanyang losing may religion, Katana. Naitapat ka ng tadhana sa Yamado sa pukpukan. Nang tumalas sa pagkatalo, mas madami kang matutunan. Panay protekta siya sa record, kaya ang mga last niya na laban lackluster. Sa sabayan na sapakan ayaw mag-effort, kaya nakaasa lang sa angle. Gusto ko lumakas mga kapwa kong rapper, para mas malakas mga mabater. Kasi bumalik ako sa battle rap, para ibalik yung rap sa rap battle. Ikaw panay nonsense ka na, Angel. Mala-Lich King, Iron Chris Kill, kada nakokolek kong soul. Ngayon may apoy ni Zaki, kulit ni Jonas na nadagdag sa moveset ko. Mabagsakan man ng kidlat, yang weather, I control it, bro. Mala-Artas, ibabaon ko tong spada bago kunin aking frozen throne. Imposible maging pangit ang pinali pag may saint. Literal na hinuhulog na ng langit ang inaasam kong rain. Hindi lang nagpalit pangalan, nabago na ang laro. At ang gutom ko, mas lalala lang sa pangkampyonatong anyo. Ang buhay weather lang at ang aahon ako. Kaya umaraw man o umulan, panahon ko na to! Yung skills, hindi na-grow up at ang bunga, pinakaunang yang loss. Pinakamahirap na dinaanan sa buhay, mga humarang sinunog lapnos. Naturi ang underdog ng turna at isinuka ng odds. Pues walang makakatumba sa isinulat ng Diyos. Okay. Sa round 3 ni Saint, hindi ko alam pero sa tingin ko ang konti ng mga references niya dito. Medyo sa akin lang, sa ano ko lang, preference ko lang, sa opinion ko lang. Medyo laylay yung performance ni Saint dito. Kasi more on statements siya. Hindi siya direct para kay, 'di ba? Yung sabi ko nga sa inyo sa first 2 rounds, yung mga ginamit ni Saint Ice na references at angulo, direct kay Katana. Ramdam natin napapakinggan natin. Pero pagdating sa round 3, medyo nawala yung ganun. Nawala yung mga direct punchlines, direct haymakers, direct references, direct angles for Katana. More on statement siya. Especially the second half of round 3, more on statement. 'Di ba? Na kukunin yung kampyonato, 'di ba? So medyo naontian ako sa mga references na ginamit ni Saint Ice for Katana sa battle na to, sa round 3. Sayang, ganda nung rounds 1 and 2 niya consistent So ako nga, in fact, or to be honest, nag-expect ako kay Saint Ice na mas maigitan niya yung first 2 rounds niya Pero unfortunately, maganda sana yung umpisa niya, pero yung second half medyo pababa na More on statements na siya. So yun lang naman, opinion ko lang naman. Kung sa tingin nyo is hindi pa rin ganun yung
kung hindi naging ganun, no problemo. Di ba? No problemo. Okay. Round 3 ni Katana. Pakinggan natin to. Yes, di umulan. Putang ina mo. Sakto lang yung third, di umulan. Sakto lang yung di umulan. Nag-iisip ako ng rebat kanina eh, pero tangina, wala akong masyadong mabato. Yung round ko tungkol na sa'yo, yung pati yung round mo tungkol sa'yo, panay selfie bars. Ayun nga eh. Yun nga yung sinasabi ko sa inyo, yung round 3 ni Saint. More on statement na nga siya. Hindi na siya masyadong direct kay Katana. Diba? Yun yung napansin ko rin eh. Yo. Para sa mga bagong fan, baka di nyo napanood, ganito si Ice nung laban niya kay Apex. Panoodin nyo ha. Siya to. Tangina nyo mga support! Mga fans nyo, bobo! Bansot! Budin! Tangina nyo mga squatter! Lahat kayo mga squatting! Kaya yung good boy image mo ngayon, hindi ko sure kung dapat naming tanggapin. Tahimik na kami dito eh. Pag nag-relapse ka, pwede mo ulit sa amin yung gawin. Gago. Pag nag-relapse. Tangina, paano pag bigla ang mag-amnesia? Makalimutan mo lahat ng ginawa mong pagbabago. Eh di kawawa na naman lahat, aawayin mo na naman yung mga tao. 1.8 yung ticket to, gumastos ba kayo para tawaging squatting? Bastusin yung pagkatao, pumunta dito to have a good time, tapos ganun mo itatrato. Tapos ngayon, sa kanila ka na nakadepende. Tsaka ay God, sinasabayan daw siya. Pero sinasabayan ka nga ba talaga ng Diyos o ikaw yung sumasabay sa Kanya? Laban mo ay Saki, di ako natakot sa sulat. Tangina, kaya ko yan. Natakot lang ako last week kasi sa amin walang tigil. Tangina, lakas ng ulan. Yung sumasabay sa Kanya. Gago. Laban mo ay Saki, di ako natakot sa sulat. Tangina, kaya ko yan. Natakot lang ako last week kasi sa amin walang tigil. Tangina, lakas ng ulan. Gago Katana to. Unang battle, sinalba ng bote. Hindi ng mga baon niyang katha. Sunod na laban, bagyo naman. Nabigla sa ating sumalanta. Hindi to si Ice Rocks. Hindi din Saint Ice, kalaban kong binabangga. Ban, malapit ka na magkampyon nang hindi sinasadya. Ang lala nang nangyari kay Saki eh, no? 3 rounds yung bit-bit na pyesa, pandigmaan, at sa isang bagsak lang ng ulan, burado lahat ng pinaghirapan. Third round mo, freestyle lang daw yung malakas. Ako di ko sasabihin dapat talo sa laban, eh kung sapat na yun sa ilan. Sino ba ako para magdikta ng pamantayan? Yung mga freestyle sa gitna ng rounds, pasensya na kung madalas hindi ko kayo mapakitaan, kasi ang masira yung daloy ng pyesa ko, yun ay aking iniiwasan. Ikaw kaya mo kami na pasikatan at magsingit-singit ng biglaan, pero hindi nga naman perfecto yung material mo, bakit mo iingatan? Woo! Putang ina. Ganda ng punto no, no? Na bakit nga ba? 'Di ba? Bakit mo nga ba sisingitan ng freestyle yung bawat round mo? 'Di ba? Punto, mapapaisip ka eh na nga no, mapapag-ano ka eh. Solid pucha. Pagsingit-singit na ng rounds, pasensya na kung madalas hindi ko kayo mapakitaan, kasi ang masira yung daloy ng pyesa ko, yun ay aking iniiwasan. Ikaw kaya mo kami na pasikatan at magsingit-singit ng biglaan, pero hindi nga naman perfecto yung material mo, bakit mo iingatan? Ganda no, no? Kung sa akin magpabagyo man yung Diyos nang lumamang ako sa laban, ng tanging sagot ko, Pacquiao boss, hindi kita kailangan. Kung ano man parusa sa pagpatay sa'yo, mag-isa kong pagbabayaran. Ako lang paunyo sa cross, walang ibang magtutubos sa kasalanan. Ako pipili ng talem, ako din pipili ng sangkalan. Di ko kailangan si Enigma magturo ng gagamiting kasangkapan.
Hindi to yung freestyle sa gitna galing langit na pantsambahan. To yung aabot ang dulo ng walang kahit isang sandalan. Panalo mahanap mo kaya dito nagsuot. Naliligaw ka at na magbaliktad ng suot. Uuwi ako Las Piñas, bitbit ulo mo. Uuwi kang Paranaque, bitbit luha at lungkot. Uuwi ako Las Piñas, bitbit ulo mong pugot. Mula binata, kalsada, madami na agad ang kinahon hanggang mag-pandemic. Mag-motus, pinatunayang kaya pa ding mambaon ngayon sa flip-top. 6-0, lapa ding naaadagit hanggang sa ngayon. Sinasalba ka lang ng bagyo, malakas ako sa kahit anong panahon. Tangina. Yo, sabi nga! Flip top. Katana verse. Tangina. Strongest round ni Katana yung round 3, tapos para sa akin worst round naman or weakest round naman ni Saint Ice. Tanginang yan yung round 3. So wala, nagkataon na ganun yung naging tapatan ng round 3 nila, men. Grabe yung grabe yung hatak ni Katana dun sa sa round 3. Umpisa pa lang, di ba? Umpisa pa lang. Tangina, ang naging buwelo niya dun parang 8 lines, tapos ayun na. Speechless dun. Sobrang tindi nun. Ito yung pinakamalakas na round ni Katana sa na to, sa battle na to. At deserve ni Katana yung 10 points dito, guys. 10-8. Whew. Tangina, ang layo ng agwat ng round 3. Siguro, hindi lang nakatulong talaga kay Saint Ice yung mga selfie bars niya doon. More on statements. Wala na masyadong references at angulo para kay Katana. Tapos si Katana naman, dito naghalimaw. 'Di ba? Dito naghalimaw. Ang dami niyang punto about dun sa bote, sa freestyle, sa bagyo. 'Di ba? Katana. Yun lang. No other comments or no other judgment for this round. Katana. Round 1, tabla 2 and 3, Katana. So, that's 9-10-10 for Katana. That's 29 points for Katana. Kay Saint Ice naman, 9-9 and 8. So, that's 18 plus 8, 26. So, yun. 29-26. Round 1, tinabla ko muna. Rounds 2 and 3, malinaw para sa akin. Katana yun. Saint Ice, para sa isa buhay semifinals, mag-i-ice pang beses para sa kanilang pareho. Ang Bata ng Urado, advancing sa isa buhay finals, 7-0, mag-i-ay para kay Katana. Marami ka ng fans. Tawag nito, bili kayo ng Pray For Us ni Ice. Tsaka may collab kami ng Black Manila available dun sa booth kung interesado kayo. Yun lang, salamat. Itong 7-0. Grabe yun. Black Manila, Maharlika, Sabuna Espresso, salamat. Binoto ko si Katana. Para sa akin, sobrang inunong advantage na pero para nakakuha niya kada moment ng Yes. mga angles niya. Tapos kumbaga yung the battle sila nagbabanggaan. Pero siguro mas may pagka-strong yung angles si Katana na nagagamit, tapos yung mga punchlines niya solid na nagagawa. Alam niyo yun, parehas tropa yan. Ang hirap bumoto. Masakit bumoto kasi ayoko may laglag sa parehas, pero sa pagkakataon na to, kinuha ko yung pagkakataon na mag-judge o binigay sa akin. Katana yung boto ko. Overall. Yo, Husky, binoto ko Katana. So, bali, pareho naman silang nag-freestyle sa simula. So, asbuelo lang, no? So, si Saint, parang yung first round niya, yun, parang smooth din. Pareho silang parang bumibuelo lang. Tapos yun nga, medyo nabago lang. Kasi bandang dulo, yun si Katana, parang yun, medyo, kinukuha niya na yung vibe. Nagwawala na. Yun, naging mas madiin na siya. Tapos round 2 naman, Saint Ice, solid yung mga lines niya, yun, so parang doon pa lang niya binibigay yung yung pinakang energy niya, pero yun nga, mas creative si Katana. Same attack din nung ginawa niya sa 1, kaya lang medyo parang humaba yung rounds niya. And round 3 naman, yun,
freestyle din yung simula ni Saint Ice, medyo mahaba, kumain ng oras, pero solid nung round 3 niya. Gusto ko na sana ibigay, kaya lang nung bumanat si Katana ng round 3, yun, 2 puntos, pabigat ng pabigat hanggang sa, ayun nga, talagang parehas ng atake, 1, 2, 3 si Katana. Kaya binigay ko. Ayun, GL boto ko, Katana. First round binigay ko kay Katana. Round 2, alos dikit lang parang Saint Ice sa punchline count. Pati nga sa third round, parang Saint Ice din sa bilang, no? Pero sa puntusan, kasi yung scoring ko, hindi lang siya bilangan, may weights yung punchline, so mas naramdaman ko yung intensity nung kay Katana, especially papunta sa ender, plus pa yung mga diffusal niya sa start ng round niya. Yes. Yung mga simpleng rebat niya, malaking epekto nun. Yun, so overall, binigay ko kay Katana. Yun, Katana. Congrats at good luck sa finals. So, binoto ko si Katana, tawag dito. Yung round 1, lamang siguro si Katana ng mga 7 punchlines. Pero, tawag dito, solid naman yung binitawan ni Ice. Round 2, medyo lumarga na si Katana. So, medyo malayo agwat when it comes to the punches. Kasi may mga one-liner siya, kaya para sa mas malayo agwat. Yung round 3, yun, haymakers, pati paano Katana. Ayun, all 3 rounds binoto ko si Katana. Round 1, ganda ng angulo ni Katana, pati yung pag-breakdown sa character ni Saint Ice tungkol dun sa mga lumang wordplay na sinasambit pa rin. Round 2, binigay ko kay Katana. Ganda ng buhat ni Saint Ice dun sa sarili niya, nagmukhang hindi mayabang. Yun yung tamang selfie bars, kumbaga. Pero gamit na gamit kasi ni Katana yung character niya sobrang husay ng materials, pati yung pag-breakdown niya ng character ni Saint Ice. Then round 3, sobrang lakas nung Hades rebuttal, pati yung tigasin na Hoa. So tingin ko yun ang pinakamalakas na round ni Saint Ice. Pero yung Katana kasing to, ito yung Katanang hinahanap ko Ito yung kinumpleto niya isang pati icebreaker sumusuntok. So yung karakter niya, gamit na gamit niya doon sa sulat niya. Parang mag-asawa talaga yung bitaw niya, tsaka yung sulat niya, pati yung katawan niya. So, para sa akin, isa yun sa perfect form ng pagsusulat, paghahatid ng impormasyon sa tao. So, Katana. Yo, J Black, isa ako sa mga bumoto kay Katana, pero sobrang lakas ng laban. Round 1, isa yun sa pinakadikit na round para sa akin. Pwede ko yung ibigay kay Saint Ice. Saint Ice, mas marami siyang mga nabitawan doon sa round 1. Round 2, yun, binigay ko na kay Katana, mas naging effective yung mga punto niya doon. Ang kagandahan kasi sa ginagawa ni Katana, kumbaga, kaya niya kumonekta sa crowd na yung parang nagigets agad, parang simple. Parang equal pa rin yung bigat ng nagagawa niya na punch. So, ayun, sobrang ganda. Pero yun, malakas pa din si Saint Ice sa round 2. Lumamang lang ng konti sa akin si Katana doon. Round 3 yun na, malinaw na kay Katana yung round 3. Kumbaga, ang ganda sobrang ganda ng pinunto niya doon sa round 3 na tingin ko yun ang isa sa mga dahilan kung ba't nakuha niya yung laban na to. Pero congrats sa kanilang dalawa. Ang ganda din ng run ni Saint Ice at props kay Saint Ice din sa sobrang ganda na run at congrats kay Katana. Binoto ko si Katana kasi para sa akin nagamit niya ng gusto yung karakter niya. Tapos syempre marami pa siyang punchline. Malalakas din yung mga banat niya. Hindi mo masasabing generic yun kasi para talaga yun kay Saint Ice. Yes. Lumamang siya dito kasi yung inaasahan kay Saint Ice last battle. Hindi niya nakikita. Yung mga rebat niya sa gitna, hindi lumabas yun nga dito sa tama na to. So parang pumanig talaga yung pagkakataon kay Katana. Maganda sana yung mga rebat ni Saint Ice nung round 2. Kaso hindi na kinaya talaga nung sa round 3 ni Katana. Kaya para sa akin lamang talaga sa battle na to si Katana, pero props kay Saint Ice, pero ang boto ko dito sa semis na to ay kay Katana. Yun. So ayun, that's it guys. Magandang battle ang na-review natin. Magandang mga opinions yung narinig natin.
at magandang review. Sa tingin ko magandang review naman yung naging maganda naman yung naging resulta ng review natin dito. So, although wala akong naging kaparehas na boto kasi most of the time or most of the judges pinili si Katana all 3 rounds. Sa akin kasi binigyan ko ng mga binigyan ko ng mga borders. So, yun nga, yung round 1 hati-hati yun eh. So, sa tingin ko, pwedeng kay Katana yun, pwedeng kay Saint Ice, pero ayokong magbigay ng isang boto na hindi ko kaya i-justify sa sarili ko at sa inyo, kaya tinabla ko yun. Pero sa rounds 2 and 3, sa tingin ko na-justify ko naman sa sarili ko at sa inyo kung paano ko siya binigyan ng hatol. So yun, regardless the outcome, di ba, yung outcome is the same, di ba, Katana pa rin. So good luck kay Katana, pero hindi ko pa naman napapanood yung Lip Cram versus Ban eh. So doon na lang tayo magbibigay ng ng insights para sa paparating na finals. Pero for the meantime, eto na guys, let's end this video, let's end this episode. Katana vs Saint Ice, tayo na, solid na battle. Kita kits sa next na review mga kumag. Peace out.